Luzon matatagpuan ng probinsya na landlocked. Maaliwalas, accessible at puno ng kwento. Kung pupuntahan ito, mga 2 o 3 oras lang ang layo mula sa Metro Manila. Welcome sa Tarlac, nasa gitna ng Luzon at madaling puntahan via SCTEX at T-Flex. Tagpuan ito ng kulturang Kapampangan, Ilocano, Pangasinense at Tagalog, kaya't kilala bilang melting pot ng gitnang Luzon. At higit sa lahat, kilala ang Tarlac bilang Sugar Bowl of Central Luzon. Malaki ang ambag ng taniman ng tubo at agrikultura sa ekonomiya. Pero hindi lang dito umiikot ang kwento ng Tarlac. Dadalhin ko kayo sa mga kakaning sumasalamin sa kultura ng probinsya. Narinig mo na ba ang dudumen? Inuyat, capital sa tubig, simple, praktikal at lokal na sangka. Ang mga kakanin ng Tarlac ay hindi lang panghimagas. Ipinapakita rin nila ang lakas ng agrikultura ng lalawigan at ang sipag ng mga Tarlacenyo na patuloy na gumagawa at nagtitinda ng mga ito sa mga bayan at palengke. Dahil malaki ang produksyon ng palay at tubo sa Tarlac, natural na maraming dessert dito na gawa sa kanin at asukal. Makikita sa mga kakaning inhahain tuwing pista, okasyon at pang-araw-araw na merienda. Isa rin ang Tarlac sa 8 lalawigan na kinatawan ng 8 sinag ng araw sa bandila ng Pilipinas. Bilang isa sa mga unang nag-alsa laban sa Espanya noong 1896, bahagi ang kasaysayan ng hanggang ngayon ay pinagmamalaki kasama ang food landscape nito. Ako si Chef RJ, samahan niyo akong tuklasin ang mga iconic desserts ng Tarlac, from palengke finds to kalsada favorites. Tikman natin kung bakit buhay na buhay ang mga desserts na ito. Welcome sa Desserts of the Philippine Islands. Para mas maintindihan pa natin ang kasaysayan at kultura ng Tarlac, nakausap namin ang local historian at professor na si Edward Salonga at ibabahagi niya ang kwento tungkol sa mga kilalang dessert at tradisyon ng lalawigan. Melting pot ang province. Yung culture niya ay pinaghalong kultura ng Kapampangan at saka ng Ilocano and Pangasinense. Sagana sila sa mga agricultural produce like rice and sugarcane. And definitely naka-apekto ito sa Tarlac cuisine kasi makikita po natin marami tayong mga dessert, na gawa sa rice at saka sa sugar. Isa sa pinagmamalaking produkto ng Herona ang riyad, isang tradisyonal na panghimagas na gawa sa sugarcane. Kilalanin natin si Aling Piling at alamin natin kung ano ang proseso nila sa paggawa nito. Ako si Adelaida Pimentel Bugayong from Herona, Tarlac. Ang business ko is Aling Piling Inuyat Manufacturing. Bakit Aling Piling? Dahil ang nanay ko ang nag-umpisa itong business na to, tinuloy ko lang. Inuyat kasi yun yung aming sugarcane product. Wala pang inuyat noon eh. Yung produkto kasi ng sugarcane is marami. Yung panutya kasi nga noon, doon ang marami. Pero yung inuyat kasi wala pa. So ang nanay ko ang nag-invento ba. Hanggang ngayon, kami lang po ang nagpo-produce ng inuyat. One of the oldest azucarera ay na-establish po dito sa Tarlac, yung Central Azucarera de Tarlac. So, sugar factory po yan. So, nag-boom ang sugar industry noong American period dito po sa province. And aside from paggawa ng sugar, so the Tarlaceños nakaisip sila ng iba pang mga products na pwedeng gawin from sugarcane like panutya and yung nga nabanggit po ninyo na inuyat. Very popular dessert yan dito sa province. Kasi ang hanap buhay namin or produkto namin or pananim namin is sugarcane dito sa Herona. Kaya yun din ang nakagisnan ko na trabaho ng parents ko. Yun yung aming pananim. So hanggang ngayon, yun pa rin ang binubuhay namin. Ang sangkap ng inuyat is sugarcane product talaga, sugarcane juice lang. Yun yung niluluto namin na wala kaming hinahalo. Kaya ito po natural sugarcane. Ayon kay Miss Aida, ganitong ginagawa ang inuyat mula sa tubo. Una, pinipiga ang mga ani ng tubo gamit ang pandurog ng makina para makuha ang katas. At grabe ang dami mula sa mga 1.5 toneladang tubo
Nakakakuha sila ng halos 180 liters ng juice. Pagkatapos, ilalagay ang katas sa malaking kaldero at pakukuluan ng ilang oras hanggang sa unting-unti itong lumapot at maging parang sirup. Habang kumukulo, maingat din nilang inaalis ang mga dumi sa ibabaw para manatiling malinis at maayos ang katas. Kapag nakuha na ang tamang lapot, habang mainit pa, dahan-dahan itong ibinubuhos sa mga lata para mag-set. Sa isang malaking kaldero, nakakagawa sila ng humigit kumulang ng 85 pieces ng inuyat. Dahil sa sipag at dedikasyon niya sa paggawa ng inuyat sa Tarlac, nakatanggap si Miss Aida ng iba't ibang parangal kabilang gawa Tarlacenyo sa food category, pati Outstanding Food Entrepreneur at Outstanding MSME. Na-feature din ang kanyang kwento sa Manila Bulletin sa kanilang agriculture section. Isang simpleng produkto mula sa tubo, pero sa likod nito makikita ang sipag, tiyaga at tradisyon ng mga gumagawa nito sa Tarlac. Dalawa pa sa mga dessert na nagbibigay identity sa panlasang Tarlacenyo, lalo na sa bayan ng Kamiling, ay ang dudumen at kapit rolls. Magkaiba sila ng itsura at texture. May isang mas malagkit at comforting, habang ang isa naman ay chewy at satisfying kagatin. Pero pareho silang nakaugat sa tamis, tradisyon at galing ng lokal na komunidad. At ngayon pumunta naman tayo sa Kamiling para makilala ang mga taong nasa likod ng mga kakaning ito. Alamin natin kung paano nabubuo ang lasa at karakter ng bawat isa. Mula sa pagpili ng sangkap hanggang sa paraan ng paggawa. Tara! Ang Kamiling po ay one of the oldest town in the province. Ilocano ang Kamiling kasi it used to be part of Pangasinan. Yung mga settlers niyan ay from Ilocos. Kaya yung mga culture, yung food ng mga Ilocanos from Ilocos region, nadala po dyan sa Kamiling. Ako po si Dennis Agbayani Casinyo. Ang Densios po, yun po ay palayaw ko. Kami na po yung nag-ano ng kakanin business na Kadensyo. Sariling ano lang po na. Tinayo po namin 2018 before pandemic. Maalala ko po nakaugalian dito sa Tarlac ang iniruban sapagkat yan po ay gawa po sa malagkit na sinusunog tapos binabayo. So noong unang mga panahon yan po ay seasonal lamang. End month ng October doon po kalimitan na ginagawa. So yung process po ng nilubyan o kaya iniruban po, ito po ay yung hindi pa gaanong magulang na malagkit na palay. Tapos ito po ay sinusunog po sa apoy. Pagkatapos na sinusunog, ito po ay hinahampas, pinapatpat at nilalagay po sa sabi po naming kulluong noong unang mga panahon, yung mga mahahabang parang bangka. Duduman naman po, kaya ang niruban, bagaman yun po ang kumbaga nakaugalian, all year round naman po na sineserve yan. Lalong-lalo na kung may mga handaan, may mga salo-salo, kahit simpleng gathering lang po. Iniruban, yan po ay talagang pinupuntahan ng mga lalong-lalo na yung mga galing ibang bansa. Namimiss po nila yung pagkain ng iniruban. So yung salitang duduman kasi ay salitang Pangasinense. Yung iniruban ay salitang Ilocano, yung salitang iro. Yung process po ay parehas lang. Ang pagkakaiba lang po noon ay yung salitang iniruban at saka yung salitang dudumen. Yung inurubyan, maraming names yan, depende sa lugar. For example, sa Ilocos, iba rin yung pangalan niya. Yung kakanin po na ito ay influence ng mga Ilocanos. Ang pinaka main ingredients po niya, walang iba kundi ang kakanggata. Tsaka konting pampatamis lang po, okay na po yan. Madali lang po nating lutuin, pero mahirap talagang i-prepare kung minsan. Kapit rolls po ay simple lang yan, malagkit lang po na giniling. Flour siya na malagkit para yung lagkit po niya ay maganda. Yan po ay parang local version ng tikoy. Kapit rolls, yung salitang kapit, pagka kinakain mo kasi siya, sabi po nila kumakapit sa ngala-ngala o kaya dumidikit sa ngipin. Kaya po siya kapit. Yung pinaka main ingredients lang po niya, yung mga iba naglalagay po ng latik o kaya naglalagay po ng langka.
o kaya naglalagay po ng buko o kaya makapuno. So nasa sa atin na po kung anong flavor o kaya anong lasa yung sa atin. At syempre, alam nyo ba na may dinala ang mga Ilocano dito sa Tarlac? Ang tupi, isang kakanin na nakabalot sa dahon ng saging at inihaw. Ansing ang alam nilang pangalan ko sa tindahan. Pero ang talagang pangalan ko Aniseta, Agbayani Kasinyo. Sari-sari ang paninda namin noon, hindi lang tupig. Ngayon, yung tupig ang pinakamatagal, hindi kami tumigil sa tupig talaga. Kasi marami nang nag-order. May dahon. Linisan mo yung dahon kagaya yung mga ginagawa namin ganyan. Magkuskus ka ng buko yung talagang hindi matigas. At saka may yung kinayod din, hindi rin matigas para hindi titigas yung tupig. At saka yung malagkit namin talagang purong ginagawa namin. Kaya maski ilang araw hindi titigas yung tupig namin. Dahil sa sobrang dali nitong gawin, malagkit na bigas at niyog lang, naging paborito na rin ito ng mga taga-Tarlac. Ang tupig ay higit sa simpleng kakanin. Ito'y bahagi ng kultura na sa mga probinsya ng karatig ng Tarlac. Ginagawa ito sa pagbalot ng malagkit na bigas na may niyog at asukal sa dahon ng saging. Saka iniihaw sa uling para kakaibang aroma at lasa. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon man ng iba't ibang bersyon na nanatili itong paboritong merienda at panghimagas. Simple ang sangkap pero puno ng init ng tradisyon sa bawat kagat. Tahimik man at madalas nadadaanan lang, ang Tarlac ay puno ng kwento, lasa at tradisyon. Patuloy na binubuhay ng mga produktong ito sa bawat kakanin, ramdamang sipag at pagmamahal ng produkto. Ito ang tunay na yaman ng Tarlac, hindi lang sa ani, kundi sa mga kamay na lumilikha at nag-iingat ng mga produkto na ito. Kaya sa susunod na pagpunta nyo dito, huwag lang gawing stopover, gawing destination. Suportahan ang lokal, tikman ang sariling atin, at ipasa ang kwento. Ako si Chef RJ at sana nag-enjoy kayo sa dessert adventure natin dito lang sa Desserts of the Philippine Islands.